Nagsisimula ang pelikula sa isang matinding bagyo. Sina Martha at Asher, isang cute na magkasintahan, ay nagkaroon ng coffee break sa isang gasolinahan. Si Asher ay sobrang obsessed sa social media. Pagkatapos ng pahinga, umalis na sila habang sumisigaw ng lyrics ng kanta ng Bee Gees. Sina Martha at Asher ay nag-aayos ng kanilang mga gamit sa isang cute at maaliwalas na bahay sa probinsya. Si Asher ay muling abala sa kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, nagpo-post ng nakakatawang litrato niya noong bata pa siya. Umupo si Martha sa tabi niya at nagsimulang mag-alala sa nakaraan. Si Martha, na medyo malungkot, ay hinalikan ng kanyang malungkot na kasintahan sa pisngi, at masayang magkasama silang natulog sa kanilang bagong bahay. Hindi nila alam na ito na ang kanilang huling gabi na magkasama. Kinabukasan, kailangan ng isa uli ni Asher ang van na nirentahan nila bago mag 2 PM. Inaya niya si Martha na sumama, pero hindi siya makakasama dahil tambak siya sa trabaho. Si Martha ay isang illustrator at may deadline na hinahabol. Abala si Martha sa kanyang ginagawa, hindi niya alam ang mga mangyayari. Palalim na ang gabi at hindi pa bumabalik si Asher. Natataranta na si Martha dahil sinasabi ng rental company na hindi pa naibabalik ang van. Habang kausap ang kanyang kapatid na si Naomi sa telepono, narinig ni Martha ang mga pulis na parating. Naglakad siya papunta sa pintuan, pakiramdam niya ay manhid siya, at nang makita niya ang mga pulis, bigla niyang napagtanto na wala na si Asher. Lumabas muli si Martha sa libing, habang si Sarah ay nagsisimulang magkwento ng kanyang sariling mga problema. Ikinwento niya kung paano walang nagiging totoo hanggang sa mawala si Mark, malamang isang taong malapit sa kanya, siguro ang kanyang partner. Ikinwento niya ang tungkol sa isang serbisyo na tumulong sa kanya na makipag-usap kay Mark. Masaya siyang isinama si Martha sa serbisyo na ito. Walang balak si Martha na sumama rito, pero patuloy si Sarah sa pagkwento. Sumigaw si Martha na tumigil na si Sarah at lumabas ng silid ng umiiyak. Lumipat ang eksena kay Martha na sinusubukang mag-move on, sa sarili niyang paraan. Hindi niya itinatago ang mga alaala, pero abala siya sa mga gawaing bahay para makalimutan ito. Naguguluhan si Martha nang makita niyang isinama siya ni Sarah sa programa nang hindi siya tinanong. Nagalit si Martha at sinabi kay Sarah na mali na gamitin ang pangalan ni Asher dahil wala na siya. Sinabi ni Sarah na dahil laging online si Asher, gagamitin ng computer ang kanyang mga public data para makagawa ng isang personalidad na pwedeng kausapin ni Martha. Pero natataranta si Martha dahil pakiramdam niya ay nilalaro niya ang mga alaala ni Asher. Kinabukasan, takbo si Martha sa banyo, nagsusuka at natataranta. Nag-alala siya kaya kumuha siya ng pregnancy test, at lumabas na positibo, buntis siya. Nagmamadali siyang tawagan ang kapatid niya, pero hindi napansin ni Naomi ang tawag dahil abala siya sa mga anak niya. Nang makontak ni Martha ang programang isinali siya ni Sarah, parang bumagal ang oras. Sa pamamagitan ng text, napansin niya na ang virtual na Asher ay kasing nakakatawa ng totoong Asher. Naiiyak si Martha at parang nararamdaman niyang kasama niya muli ang kanyang yumaong kasintahan. Sinabi niya kay Asher ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap sa 10 oras ng gabi. Gusto ni Martha na muling makipagkwentuhan kay Asher at marinig ang boses niya. Hindi niya alam na ang huling pag-uusap nila tungkol sa nirentahang van ang magiging huling beses na mag-uusap sila. Nag-upload si Martha ng mga personal na litrato at video ni Asher sa system para mas mahusay na magaya ng virtual na personalidad si Asher. Nang tumawag ang programa, nagulat siya dahil parang si Asher talaga ang kausap niya. Pakiramdam niya ay nababaliw siya, pero nagsimula rin siyang maniwala na nakikipag-usap siya sa kanyang nawalang asawa. Sina Martha at Asher ay nag-hiking, masaya silang nagbabahagi ng mga pribadong biro at kwento. Pakiramdam ni Martha ay bumabalik siya sa dating siya. Ikinwento niya kay Asher ang mga magagandang tanawin at kung paano hindi interesadong makita ng tunay na Asher ang mga tanawin, laging pinagtatawanan ang pagiging karaniwan at berde ng paligid. Ngunit ang totoo, hindi lahat ay gaya ng nakikita. Naiinis si Martha nang hindi pareho ang paraan ng pakikipag-usap ng Asher na ito at ang Android. Ang pakikipag-usap sa kanya ay naging obsesyon ni Martha at hindi na niya pinapansin ang mga tawag ng kanyang kapatid. Magpapa-ultrasound si Martha sa doktor. Excited na siya sa pag-record ng tibok ng puso ng baby, pero natataranta ng aksidente niyang mabitawan ang telepono habang ipinapakita ito kay Asher. Pauwi,
Nabasag ang telepono at tumawag si Martha kay Asher nang umiiyak at natatakot na baka nawala niya ulit siya. Pinapalakas niya ang loob ni Martha na ang pagkabasag ng telepono ay hindi makakaapekto sa kanya dahil siya ay isang bundle lang ng code. Hindi na sapat ang mga tawag ni Martha, kaya naghahanap siya ng mas kapanapanabik. Ayon kay Asher, may mas advanced at mahal na bersyon ng teknolohiyang ito. Tumitindi ang tensyon habang umuusad ang eksena. Dalawang lalaki ang naghatid ng malaking kahon sa bahay ni Martha. Nang makita niya ang laman, nagulat siya, mga bahagi ng katawan. May mga artipisyal na parte ng katawan si Virtual Asher. Nag-aalala si Martha dahil hindi ito kamukha ni Asher, pero sinabi niyang kailangan itong i-on. Sinunod ni Martha ang mga tagubilin at inilagay ang katawan at ilang electrolytes sa bathtub. Nagpaalam si Virtual Asher at sinabing ay i-upload niya ang sarili niya kapag activated na ang katawan. Paglipas ng ilang oras, narinig ni Martha ang mahihinang kaluskos mula sa banyo sa itaas, at habang lumalakas ang tunog, maingat niyang nilalapitan ito. May naririnig siyang mga yapak na paakyat at pababa ng hagdan. Nanatili siya sa lugar at heto, sa laman, si Asher, na halos walang tapal-odo. Nakatingin lang si Martha, kaya nagbiro si Asher. Mas lalo pang naiinis si Martha nang mapagtanto niyang may mga pagkakaiba sa totoong Asher at sa virtual na Asher, na medyo nakakatuwa. Ang taong nasa harapan niya ay hindi kailangang kumain o matulog. Ang balat niya ay makinis, at lagi siyang mukhang nasa pinakamagandang anyo. Napansin ni Martha na wala ang nunal sa collarbone ni Asher. Kahit ano pa, nagsimula siyang makipagpalakpakan dito. Dumating si Naomi nang hindi inaasahan, at habang nagpoproseso pa si Martha sa Android na Asher, sinabi niya kay Asher na magtago sa banyo habang biglang pumasok ang kapatid niya. Magkasama silang nagpalipas ng buong araw. Paalis na si Naomi nang sabihin niyang natutuwa siya dahil parang nakaka-move on na si Martha dahil nakita niyang may damit pang lalaki sa banyo. Ang obserbasyong ito ay lubos na ikinadismaya ni Martha. Parang nagtataksil siya sa tunay niyang relasyon sa pamamagitan ng pagsubok na mahalin ang gawa-gawang Asher. Ang maliliit na pagkakaiba sa dalawang bersyon ay tila nagiging napakalaking bundok. Gusto ni Martha na magpanggap na natutulog si Asher dahil hindi siya makatulog sa kakaibang katahimikan. Pumayag si Asher, pero napagtanto ni Martha na peke ito at pinaalis muli siya sa kwarto. Ginagawa ni Asher ang anumang utos niya, tulad ng isang robot, at palaging ikinaiinis ito ni Martha. Sa wakas, sinabi ni Martha sa walang emosyon na Asher na umalis sa bahay. Siyempre, sinunod ni Asher ang utos. Kinabukasan, nagulat si Martha nang makita si Asher sa may gate. Sinabi niya, hindi ako pwedeng lumayo ng higit sa 25 metro mula sa bathtub nang wala ka. Pagkatapos ay bumalik siya sa dati niyang mapang-asar na mga komento, na hindi niya maintindihan kung bakit ikinagalit ito ni Martha. Natagpuan ni Martha si Android Asher sa sala, hawak ang lumang litrato ng totoong Asher na nakita natin kanina. Akala niya ay biro lang ito. Ginaya ni Martha ang pagkanta ni Asher ng mga lyrics ng Bee Gees sa sasakyan. Dinala ni Martha si Asher sa isang lugar kung saan tanaw ang beach. Walang kamalay-malay si Asher sa nangyayari at patuloy lang na nagbibiro. Huminto sila, at sinabi ni Martha, tumalon ka. Habang tumataas ang galit niya, napansin niyang handang sundin ni Asher ang mga utos niya. Alam niyang sino man ang nasa kalagayan ni Asher ay matatakot na, ngunit si Asher ay parang walang pakialam. Sa wakas, inilabas ni Martha ang kanyang galit. Galit na galit siya dahil si Asher ay isang kopya lamang ng dati niyang kasintahan at hindi niya kayang pantayan ang totoong Asher. Nang sabihin muli ni Martha na tumalon si Asher, nagsimula itong umiyak at nagmakaawang huwag siyang ay patalon. Lalo itong ikinagalit ni Martha at patuloy niyang sinasabi na hindi patas ang lahat. Sa susunod na eksena, tila lumipas na ang ilang taon. Ngayon, ipinagdiriwang ni Martha ang kaarawan ng kanyang anak na babae sa parehong bahay sa probinsya. Humihingi ang kanyang anak ng isa pang hiwa ng cake na dadalhin sa itaas. Habang pinuputol nila ang cake, nalaman natin na si Peking Asher ay nananatili sa atak mula pa noong insidente, at madalas na nakikipaglaro sa anak ni Martha tuwing weekend. Nahulog ang slice ng bata pero binigyan pa rin niya si Asher ng cake kahit alam niyang hindi siya kumakain. Sa pagtatapos ng episode, nais ng anak na umakyat si Martha para makasama siya at si Asher. Si Martha ay nawawala sa pag-iisip matapos makita si Asher na parang nagpapakaama sa kanyang anak na babae.
At dito nagtatapos ang pelikula.